Hello po sa inyong lahat mga kabaryan, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan rito ang 10 centimos na may taong 1980 at saka 1981 ng isang seller dito sa isang online store. At aalamin po natin kung magkano yung kanyang bentahan rito para meron po tayong mga basihan o reference sa ating mga hawak na mga lumang barya na katulad nito, na katulad ng mga 10 centimos coin. Yan, kung meron po tayong hawak na ganitong mga Philippine old coins. At ayan, nakikita po natin dito ay ayan, yung mga ito po yung side kung saan ay nakikita natin yung may taon. Yung nandito sa itaas ay yung 1980 at yung nandito sa ibaba ay yung may taong 1981. At ayan, ito naman po yung kanilang ayan, sa kabaliktaran. Ang nakikita natin dito yung mukha ni Francisco Baltasar at yung kanilang mga face value na 10 centimos. Yan, 10 centimos. Ayan, mas makikita po natin yung mga detalye nito dito kay Numista. Yan, ito po yung kanilang sample, ngunit ito ay may taong 1982. Ayan. Ito po yung kanyang overside. Ito po talaga yung kanyang harapan na bahagi kung saan ay nakikita natin dito yung Central Bank na logo. Ayan. At ito naman po yung kanyang reverse side o yung kanyang likuran na bahagi kung saan ay dito po natin nakikita yung mukha ni Francisco Baltasar na ayan, bahagya pong nakaharap dito sa atin or bahagyang nakaharap po rito dito sa bandang ating kanan. Ayan, 10 centimos. Nakikita po natin dito yung kanyang face value na 10 centimos. Nababasa na rin po natin rito ang Republika ng Pilipinas at syempre yung kanyang pangalan rito na Francisco Baltasar. Kaya ayan, meron pong dalawang klase ito na mint, yung BSP at saka yung FM. Yan, makikita naman po natin dito sa ilalim. Yan, yung kanyang tatak rito na BSP. BSP mint po ito. Yan, kung pag FM mint ay ganito po yung kanyang tatak. Parang letter F. Ayan, yung Franklin Mint ay yan, minted po yan sa Wawa, Pennsylvania, United States. At yan po ay mga nasa taong 1964 yung kanyang pagkakamit. Yan, 1975 naman po yung BSP. Ayan, kung i-check po natin dito yung 1980, yan, dalawang klase po yan. Tatlong klase po pala. Proof yung isa, tapos yung isa special uncirculated. At saka yung common ay ito po, 36% yung kanyang frequency. Ayan, yung proof coin ay 0.7. Ayan, ito, bihira po talaga itong proof coin na 1980 na Franklin Mint. Ayan, 3,133 lamang po yung kanyang mintage. At ganun din po yung ito, special uncirculated na Franklin Mint. Kaya mahal po talaga yung mga Franklin Mint na yan. At ganun din po rito sa 1981. Yan, yung 1981 ay mahal po yung proof at saka special uncirculated. Pero yung binebenta po rito ng seller dito kay Carousel ay mukhang common coin po ito kasi kitang-kita naman po na BSP yung kanyang mint dito. Kaya nandito po siya sa 1981 yan, BSP. Yan, may 37% na frequency. At saka 1980 na BSP na may 36% na frequency. Kaya ang tataas po ng kanilang frequency, ibig pong sabihin ay marami pong may hawak nito sa kasalukuyan. Kaya kung marami pong may hawak nito, ay syempre mataas yung supply. At dahil dyan, kapag mataas yung supply, ay mababa po yung presyo kasi marami talagang nagbebenta. Kaya yan. Yan po ang mula po sa information na kay Numista. At ayan, pagdating naman po sa mga kabarya natin dito ay meron din po sila. Ayan, may nakita po ako rito na meron po sa kanya ay 1980. Ayan naman po siya. Yan, ito po yung kanyang overside. Ayan, check natin yan, yung overside. Ayan, 1980. Ito po talaga, may dalawang taon na nakikita po tayo rito, 1949 at saka 1980. Pero yung pinakataon po talaga ng barya na ito ay itong 1980. Yung nasa ilalim, yung mas malaki. Kaya ayan, ito naman po yung kanyang reverse side. Ayan, nakikita natin yung mukha rito ni Francisco Baltasar. Ayan, BSP mint po siya. Ayan, Republika ng Pilipinas. At ang mukhang medyo hindi po maganda yung kondisyon ng 10 centimos ni Kabarya rito kung ikukumpara natin dito sa seller
Ayan, sa online seller natin dito. Ayan. Ito po yan. Ayan, ito yung kanyang overside. Ayan, yan yung kanilang mga overside. At ito naman yung kanilang reverse side. Ayan. At ngayon ay magkano ba ang bintahan or magkano yung presyuhan dito ng online seller natin dito? At ito po ay binebenta po niya sa online store na si Carousel. Kaya ayan, handa ka na ba na malaman yung kanyang presyuhan rito? Yan, binebenta po niya yung 2 piraso na ito. Kaya yung halaga ng 2 piraso na ito ay yan po yung kanyang presyo na ating malalaman dito. At ayan na po, binibenta po niya ang kanyang 10 centimos na lumang barya na ito na may taong 1980 at saka 1981 na mga Philippine old coins. At ayon po sa kanya ay mga SHTF at saka HTF po ang mga ito. Kaya nagkakalaga po ito ng 1,800 pesos. Yan, 2 piraso po yan. Kaya siguro ay ang isang piraso po siguro dito ay divide po natin yung 1,800 na yan. Siguro ganyan po yan. Yung kung yung kada isang piraso. Kaya 1,800 divide po natin yan ng 2. Yan. Ay siguro 900 pesos yung presyo ng isa rito. Yan. Kaya kung ibebenta po ito ni Kabarya sa online store ay malamang nasa 900 pesos po yung kanyang presyo. Pero dahil sa hindi po maganda yung kanyang kondisyon, medyo medyo parang nabubura yung kanyang mga detalye rito, ay posibleng siguro ay bawasan natin yung kanyang presyo. Gawin natin mga 800 or 700. Ayan, kasi kung ikukumpara po natin kasi rito sa kondisyon ng seller dito kay Carousel ay mas maganda po yung kanyang kondisyon. Kaya kung ibebenta po natin ito ay siguro ay nasa mga 600, 700 or 800. Ayan, binibenta po niya yan kasi sabi niya rito ay 10 cents 1980 to 1981 are in a very good condition and considered SHTF to HTF. Ayan, lightly used daw po. Kaya yan pong muli, binebenta po ng online store, binebenta po ng isang online seller dito kay Carousel na isa pong online store ang kanyang 10 centimos na may mga taong 2 piraso na 10 centimos na may mga taong 1980 at saka 1981. Ayan, mga Philippine old coins SHTF at HTF sa halagang 1,800 pesos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.